Nagnanais na mamuhay ng normal si John Howe, kaya binabantayan niya ang kanyang pangit na estadistika. Pero isang araw nagkamali siya ng kain ng mahiwagang tsokolate ng pag-ibig na naging dahilan para maraming babaeng may suliranin ang biglang magkagusto sa kanya. Ngayon, napilitan siyang tuparin ang kanilang mga nakatagong pagnanais gamit ang kanyang sikreto na 300 at 8 na kapangyarihan ng isipan. Si Hao ay isang normal na estudyante sa high school na walang natatanging talento maliban sa kanyang hindi kaaya-ayang mukha. Gayunpaman kontento na siya sa payak at boring na buhay na maihahambing sa ulap sa langit. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang batang diyosa ng kanilang paaralan na si Atong. Gumalaw siya ng may lubos na karangyaan. Kaya literal na lahat ng walang silbing lalaki ay naglalaway sa kanyang kagandahan. Pero naglakad siya papunta sa hindi napapansing binata sa kanilang klase na may nakakahiyang ekspresyon. Inilagay niya ang kamay nito sa kanyang tiyan at sinabi na palagi silang nasa kanyang likuran. Biglang dumating ang pagkabigla na parang pagsabog ng isang bomba na yumanig sa kanyang kaibuturan. Natural na itinatanggi ni Hao ang anumang kaalaman tungkol sa mga akusasyon, ngunit ginawa ni Zitong na malinaw na siya at ang kanilang 3 buwang gulang na anak ay alam na siya ang ama. Sa puntong ito, ang natitirang klase, naging parang dagat na mababangis na tao, ay gustong kalmutin siya dahil sa pagtutuligsa sa kanilang diyosa. Lalo pang lumala nang patuloy niyang itanggi ang mga pangyayari, kaya halos lahat ay pumirma ng hatol laban sa kanya. Kinuha niya si Atong palabas ng silid, aralan, alam niyang lahat ay hahabol sa kanyang ulo. Matapos siyang makahanap ng ligtas na sulok na tuklasan niya, na ang kanyang mga kaklase ay ipinakalat na ang impormasyon sa internet. Sa sandaling iyon sinabi ni Zitan na ang kanilang anak ay may maikling mga binti, kaya hindi ito makakatakbo ng malayo. Sabay din siyang nakatanggap ng tawag mula sa opisina ng guro. Sa huli sinabi niya kay Zitan na hintayin siya sa bubungan habang siya naman ay haharap sa klase. Pagkatapos ng mahabang habulan, napagtanto niya na ang pagtakas ay hindi lohikal na opsyon. Dinampot niya ang walis ng isang matandang babae at nakahanap ng sulok na puno ng gulo. Nang wala ng ibang pagpipilian, bigla siyang huminto sa isang astig na pos na ikinatawa ng lahat, pero biglang nagbago ang sitwasyon nang ihagis niya ang walis patungo sa mga estudyante, at lahat sila ay bumagsak sa isang hampas. Akala niya tapos na ang lahat ng kanyang problema, pero biglang may kamay na humila sa kanya, papasok sa banyo ng mga babae. Bigla siyang kinabahan dahil 2 matitinding atleta ang nakatitig sa kanya. Sa oras na iyon, sinampal ni Tang Jun ang kanyang mukha gamit ang bola. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha at hindi kaaya-ayang katawan sobra ang selos niya, sa balitang siya, raw ay may kinalaman sa diyosa ng kanilang paaralan. Para linawin ang sitwasyon, ipinagtapat ni Howei na hindi pa na nga sila magkakilala. Pero inakala ni Sean na ito ay tungkol sa kanilang relasyon. Nasaktan siya at ipinaalala na dati raw ay tinatawag siya ni Howei sa kanyang palayaw. Pero ngayon, iba na ang lahat. Hinawakan siya nito sa maselang bahagi at pinilit na sabihin ang totoo, o kung hindi ay may mangyayaring masama doon. Matapos linawin ng lahat, lumabas siya ng banyo sa ilalim ng proteksyon ni Sean at ng 2 pang kasama. Sa parehong oras biglang sumugod si Lin Yuan at niyakap siya na nagbigay ng bagong material sa paparazzi. Lalo pang lumala nang ipakiusap ni Yuan na bumalik siya sa bahay dahil nami-miss na siya ng kanyang 2 anak na babae. Pero bago pa siya makapagsalita, sinimulan siyang hampasin ni Yuan ng lumang libro. Biglang pumagit na si Xuan at pinigilan siya, sinasabing siya lamang ang may karapatang tapusin si Hao. Ang kanilang pagtatalo ay nagbigay ng pagkakataon kay Hao na makatakas, pero sumigaw ang isa sa paparazzi na nakatakas na siya. Kaya nagpatuloy ang habulan na parang Tom at Jerry hanggang gabi at napilitan siyang tumakas sa bubungan. Doon hinarap siya ng 3 babae at mga mamamahayag tungkol sa katotohanan. Wala na siyang matakbuhan kaya iginit niyang hindi niya kilala ang alinman sa kanila at handa siyang tumalon mula sa bubungan para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pero walang naniwala sa kanya at pinilit siyang bumitaw. Habang pabagsak, napansin niya na huminto ang oras sa paligid at nabawasan ang epekto ng pagkahulog. Kasunod nito bumaba ang isang kupido at inihayag na siya ay kumain ng kupido, tsokolate na naiwan sa balkonahe. Ang tsokolate ay nagiging dahilan para ang mga tao ay magkaroon ng damdamin sa isa't isa. Ipinahayag ng Kupido na siya ang Diyos ng pag-ibig na si Maitada na gumagawa ng mga magkasintahan sa buong mundo at may lakas ng loob pa siyang sabihing walang inaasahang pasasalamat mula kay Hao. Natural na sinubukan niyang pagalitan ito at sinabi na nasira ang kanyang buhay
Dahil sa isang hangal na tsokolat, alam niyang magpapatuloy ang kaguluhan sa paaralan at sooner or later, may gagawa ng masama sa kanya. Dahil sa tatlong babae, maari rin siyang mapatalsik sa paaralan na dapat ay pinakamaliit niyang alalahanin. Pero iniisip ni Tata na sobra lang siyang nagdadrama dahil baka nga may ibang tao na mag-i-enjoy sa kanyang buhay. Bago siya umalis, inihayag niya na matatanggal ang mahika sa mga babae kung matutupad ni Howey ang isa sa kanilang mga pagnanais. Ngunit sumigaw pa rin siya na dapat sita ang tumupad gamit ang kanyang kapangyarihan. Biglang bumalik ang oras at nagpatuloy ang habulan. Labis na nag-aalala sa kanya, sina Swan at Yan, kaya bumaba sila pero natuklasan nilang biglang naglaho siya sa likod ng puno. Napansin niyang may alitan ang dalawang babae pero iniisip pa rin niya kung bakit hindi sumunod si Zaikong. Biglang naisip ni Howey na baka umiiyak si Zaidong sa bubungan. Iniisip na siya ay babaero na may maraming babae. Inisip niyang baka tumalo nito para patunayan ang kanyang pagmamahal. At gaya ng inaasahan natagpuan niya ito na umiiyak ng todo sa sulok ng bubungan. Iniisip na patay na siya. Para pasayahin ito, inanyayahan niya itong samahan siya sa isang misteryosong paglalakbay na sa mata ni Zitong ay itinuring bilang isang date. Ngunit ang misteryosong lugar pala ay ang klinika ng espesyalista. Doon sa waiting area, isang mag-asawa sa likod nila ang nagkomento na ang mga kabataan ngayon ay walang kahihiyan, kaya lalo siyang nailang. Pagkaraan ng ilang minuto, sumali si Satong sa kanya sa upuan na may masayang mukha at sinabi na mabait si Howie sa pagsama sa kanya. Ilang minuto pa at dumating ang resulta ng pagsusuri na may malaking negatibo sa ibabang kaliwang sulok. Biglang nalungkot si Satong dahil hindi natupad ang kanyang pangarap. Pero si Howie naman ay nagsayaw pa sa likod parang si Michael Jackson. Sa kabila ng pakiramdam ng pagkabigo, hindi naman nadismaya si Eksatong at tiniyak na sa susunod ay tiyak na matutupad ito. Higit pa doon, kumapit siya kay Howie at hiniling na samahan siya sa palengke para kumuha ng mga bagay na makakatulong sa kanila sa kanilang layunin. Nais lamang mamuhay ng normal si How, pero biglang pinayuhan niya si Zitong na umuwi na sila para hindi sila mapagalitan ng kanilang mga magulang. Bilang isang maginoo, inihatid niya siya pa uwi at doon natuklasan niyang galing pala si Zaitong sa isang napakayamang pamilya. Habang papasok sila sa mansyon, pinaalala nito ang unang pagkakataon na dumalaw raw si How sa kanilang bahay para mag-propose. Malinaw na ang mahika mula sa tsokolate ang lumikha ng ilang huwad na alaala kung saan pumunta raw si How sa bahay at kinausap ang kanyang ama at nag-angkin na magiging masaya si Zatong kasama niya kahit isa lang siyang tagalinis. Pagdating sa pintuan, sinalubong sila ng butler at inihatid sila papasok. Ipinaliwanag na madalang umuwi ang ama ni Zaitong dahil abala sa negosyo. Biglang may tumawag mula sa paaralan para ibalita ang huwad na iskandalo at agad na parang mga guwardiya ang mga alila at pinagtulungan siyang bugbugin. Sa gitna nito, malakas na idineklara ni Zitong na mahal nila ang isa't isa kaya lalo pang nagalit ang mga tauhan. Matapos ang tatlong sunod na pagkabugbog, dinala siya ni Zetong sa isang silid para protektahan. Doon napansin ni How na pilit niyang pinupuno ang mga alaala ng kanyang ama, kaya lumabas siya at kinausap mismo ang ama ni Zitong at sinabi na siya raw ang nakabuntis dito. Biglang nag-iba ang trato ng lahat ng tauhan at nakitang may tapang siya. Pero hindi natapos doon dahil dumating ang mismong Panginoon ng bahay, si Uncle Shia, na may napakalakas na aura at sandatahang tauhan. Halos malaglag ang tuhod ni How at gusto nang tumakbo pero kinailangan niyang tapusin ang sitwasyon. Lumapit si Uncle Shia at pinuri ang tapang niya. Kaya pansamantalang nawala ang takot. Ngunit agad ding iniutos na bugbugin pa rin siya dahil hindi niya hahayaang makaalis ito ng buhay. Para wakasan ang hindi pagkakaunawaan, lumapit si Zitong at ipinakita ang negatibong resulta ng pagsusuri kaya pinatigil ang lahat at tinanong kung ano ang pakana ni How. Muli niyang ipinakita ang tapang at sinabi na hindi na sana siya bumalik kung wala siyang pinanindigan. Kahit na may mansyon, mga alila at pagkain hindi napansin ng ama na higit na kailangan siya ng kanyang anak. Galit na hinawakan siya ni Uncle Shia sa kuwelyo para ipaalala na hindi galing sa kanya ang karangyaan. Pero ipinakita ni How ang kalendaryo kung saan isinulat ni Zaitong na ang pinakamagandang alaala niya ay ang pagkain kasama ang kanyang ama, kaya labis itong natigilan. Dahil dito napaluha si Zitong at ang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring ito, tumakbo si How sa paligid ng kabahayan. Iniisip na hindi siya susundan, pero biglang lumitaw si Zitong at sinabing nasa likod bahay lang sila. Bilang pagpapasalamat, mari niya siyang hinalikan kaya nawala ang mahika. Sa sandaling iyon lumitaw si Tada at ipinaalam ang nangyari
At kahit hindi niya inakalang magagawa ito ni Hao, nakita niyang nagawa niyang buwagin ang mahika. Nalungkot siya dahil natapos na ang oras nila ni Zitong pero gumaan ang kanyang loob. Nang makauwi siya nakakita siya ng mga poster na nakadikit sa bayan na gawa ni Yuan na sinasabi sa lahat na nami-miss na siya ng kanyang dalawang anak. Kaya wala na siyang nagawa kundi magtago sa silid-aralan pagkatapos ng klase. Makalipas ang ilang oras nagising siya sa amoy ng buhok ni Zitong na nakatayo sa harapan niya at nagyaya na muli silang maglakad pa uwi bukas. Naguluhan siya kaya sumigaw kay Tada para ipaliwanag. Agad siyang bumaba mula sa langit at sinabi na ang huwad na alaala ay nabura na, pero ang normal na 2 araw na magkasama sila ay nananatili. Ibig sabihin tunay ang damdamin ni Zitong para sa kanya. Kaya wala nang nagawa si Hao kundi pumayag na samahan siya. Bigla namang bumangga si Shuli Oyan sa pinto ng klase na may hawak na napakalaking espada at mariin siyang hinalikan. Malinaw na isa rin siya sa magiging kasama. Kasunod nito dumating ang kanyang ina at sinabing bumalik sila sa Amerika. Pero tumanggi si Shuai Li at sinabing hindi siya lalayo sa kanya kahit anong mangyari. Matapos ang pagtalo pumayag ang ina at iniwan siya kay Hao. Doon niya naisip na ang palaging pagsama ni Shuai Li ay maaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Lumitaw ulit si Tada at tinanong kung kumain din ba ng kupido at tsokolate si Shuoli. Ipinaliwanag ni Hao na matagal na silang magkaibigan mula pagkabata at palaging magkasama sa pag-aaral. Kaya inisip ni Zitong na ikansela na lang ang date nila para hindi makasagabal. Pero binago ni Hao ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagtatanungkol sa oras at lugar ng kanilang paglabas at bigla itong natuwa. Sa pag-akyat niya biglang sinampal siya ni Sean at sinabing tapos na sila. Matapos linawin ang lahat umalis ito na parang tomboy ang kilos. Nagalit si Hao at sinabing wala siyang pakialam sa ganitong asal at hindi siya nagmamalasakit sa hiwalayan. Pero si Sean ay hindi nagpakita ng reaksyon at lumakad palayo. Ilang sandali pa muling lumitaw si Tada na nag-aalala sa lumalalang sitwasyon. Habang nag-uusap sila naisip ni Hao na ang pakikipaghiwalay sa bawat isa ay baka makalutas ng problema. Pero ipinaliwanag ni Tata na ang hiwalayan habang aktibo pa ang epekto ng tsokolate ay magdudulot ng pinakamasamang kahihinatnan. Bigla niyang naisip na baka gumawa ng mapanganib na bagay si Swan. Sa kabilang banda, ibinuhos ni Swan ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapalaban sa ilang estudyante sa push-up contest. Wala sa mga lalaki ang nakatalo sa kanya, kaya bilang parusa, binuhusan niya sila ng maraming tubig at sabay-sabay na ininsulto. Dumating si Hao sa oras para pigilan ito at iniligtas ang mga kawawang lalaki. Mariin niyang sinabi na ang ganitong asal ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan, pero ipinagpatuloy pa rin ni Swan ang pagbubuhos ng tubig sa kanila. At hindi niya pinansin ang lahat ng sinasabi niya. Dahil tapos na raw ang lahat sa pagitan nila, sa huli napilitan siyang lumaban ng diretso sa kanya na naging dahilan para mabuhusan siya ng tubig. Sa mismong sandaling iyon dahan-dahan lumapit si Swan na nagbigay kay Howei at sa mga lalaki ng pakiramdam na iyon na ang huling araw nila sa mundo. Pero biglang hindi niya itinuloy ang kanyang balak at agad siyang umalis. Si Howei naman ang naging bagong bayani ng hustisya na tumulong sa 4 na kawawang lalaki laban sa mapang-api. Kahit ang mga lalaki ay nagsabing kakaiba ang ikinikilos ni Swan mula kaninang umaga, kaya lalo pang nag-alala si Howei pagdating ng weekend na ligo si Swan habang inaalala ang lahat ng naramdaman niya para sa kanya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang kamay, nagpasya siyang may bagong araw naghihintay sa kanya sa labas. Samantala, tiningnan ni Huawei ang orasan at napagtanto niyang late na siya sa kanyang date. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang si Xueli na kung bakit nasa kama niya ay kinuha ang susi at ikinandado siya mula sa labas. Sinabi pa nito sa kanyang mga magulang na si Huawei ay magpapakalulong lang sa koleksyon niya buong araw. Pero ang kanyang ama ay iginiit na si Xueli ay mabait na babae, lalo na dahil siya raw ay nag-aalaga sa kanilang anak sa maraming paraan. Sa huli buong tapang siyang gumamit ng balkonahe para makatakas palabas patungo sa bahay ng kapitbahay. Pero isang batang babae ron ang biglang inisip na siya ay isang kakaibang manyakis. Samantala si Zitong ay inakalang nakalimutan ni Hao Wei ang kanilang date at baka may ginagawa siya kay Shu Wei. Pero buti na lang nakarating siya sa oras at ipinaliwanag na nalate siya dahil sa problema sa pamilya. Naupo silang dalawa sa isang kafe para uminom. Nakakagulat dahil inakala ni Hao Wei na magiging parang anime ang date nila kung saan may pag-amin ng damdamin. Pero sa katotohanan napuno lang ito ng katahimikan at pagkailang. Sabay na pinilit ni Zitong na magsalita pero natalo siya ng hiya. Napansin ni Hao Wei na namumula siya
at nagtanong kung bakit, na lalo pang nagdagdag ng awkwardness. Sa gitna ng lahat ng ito, pinagsisihan niya na hindi siya naghanda para sa date at isinumpa ang kanyang malas. Biglang naalala niya na may anime festival malapit at iminungkahi nilang pumunta ron. Samantala sa bahay bumalik si Shuoli dala ang ilang libro at natuklasan niyang nakatakas ito sa likod. Pero sa halip na magalit natuwa siya na parang gusto ni Hao Wei ng hide and seek. Sa festival naman lahat ng photographer ay biglang nagtuwan ng tingin kay Zitong dahil sa kanyang kagandahan. Sinubukan niyang hawakan ang kamay niya, pero muli siyang natalo ng hiya. Biglang isang grupo ng photographer ang tumakbo sa isang cosplayer na nakabihis maid at laking gulat nilang pareho nang matuklasan na ang cute na cosplayer ay si Xuan mismo. Natural parehong nabigla silang nagkita sa festival dahil sa kanilang personalidad. Hindi sinasadya na pasama silang dalawa sa gitna ng photoshoot kasama si Xuan. Kaya lalo pang nag-ulol ang mga manyak na photographer. Nakita pa ni Xuan ang kanyang dalawang kaibigan sa eskuwela, kaya napilitan siyang tumakas kasama ang mga ito. Samantala sa labas isang bagong cosplayer ang nagulat sa karamihan dahil sa dala niyang higanting sandata. Sa loob ng dressing room, naman nagsimulang asarin ni Howei si Xuan tungkol sa kanyang hilig. Pero hindi niya tinanggap ang salita ng isang malamig na lalaki gaya niya. Kahit ganoon inamin ni Howei, na bagay sa kanya ang cosplay at dapat niyang ipakita ang totoo niyang hobby sa lahat. Pero tumanggi si Swan dahil tinitingala siya ng maraming estudyante bilang role model. Nagsimula ito nung unang araw ng klase nang ilang mga nerd mula sa newspaper club ay nambuli ng dalawang hindi kagandahang babae. At araw-araw silang pinapahiya gamit ang tubig. Kaya isang araw na inis si Swan at siya mismo ang gumanti. Mula noon, hindi na niya maaring ipaalam ang kanyang sikreto dahil baka sabihing nanunukso siya ng lalaki, biglang inanunsyo ng tagapagpahayag na magsisimula na ang cosplay competition. Pero lumabas na kailangan ng 3 miyembro kada grupo. Siyempre iminungkahi ni Zitong na silang 3 ang sumali. Doon napagtanto ni Hao Wei na baka mapahamak ang kanyang dangal. At gaya ng inaasahan, hinila siya ng 2 papasok ng dressing room. Samantala si Shuoli ay sumilip at nakarinig ng mga kakaibang tunog. Sa loob naman inasikaso siya ng 2 hanggang maging kasing ganda siya ng isang babae. Ilang sandali lumabas siya na nakasuot ng masikip na leggings at gintong buhok. Halos sumuka siya sa sahig sa unang sulyap. Pero sa parehong oras nakunan siya ni Shuoli ng ilang litrato na gagamitin niyang panakot. Kahit ganoon naisip din niyang si Huawei ang pinaka-cute na crossdresser. Makalipas ang ilang sandali, nagbihis si Swan, pero natuklasan niyang may nanira ng kanyang costume gamit ang matalim na bagay. Sinubukan siyang aliwin ni Huawei at sinabi na pwede pa rin siyang sumali. Pero mali ang pagkaintindi ni Swan at akala niya na hindi bagay ang damit sa kanya, kaya nawala ang kanyang tiwala sa sarili at tumakbo palayo. Namumula sa luha, ipinaliwanag ni Zitong na siya mismo ang gumawa ng kasuotan, kaya napakahalaga nito. Hawak kamay, silang nagpatuloy ni Hao Wei na may balak na ipanalo ang paligsahan. Makalipas ang kaunti, pumunta siya sa banyo pa rin nakabihis. Biglang lumitaw si Tada at kinomenta ang kanyang pagkagusto sa crossdressing. Sa kanilang usapan, sinabi niya na kailangan niyang sorpresahin ang crowd kung gusto nilang manalo. Pagdating sa stage, nadapa siya at naging katawa-tawa sa lahat. Pero nakabawi siya sa pamamagitan ng cute na ekspresyon. Pagkatapos nito, napilitan siyang mag-antala ng kanyang entry dahil sa pagkawala ni Swan. Sa huli na pagod ang organizer at nagdeklara na kailangan na niyang umakyat sa stage kung hindi ay madidisqualify sila. Wala siyang ibang magawa, kaya naglakad siyang mag-isa at nagsimulang kumanta. Umaasa na ang kanyang cuteness ang magiging puhunan nila para manalo. Pero tumanggi ang grupo na masyahan sa kanyang kakaibang anyo. At sa halip ay hiningi nilang makita si Xuan. Ang mapanghimagsik na kilos ng mga tao ay nagpasaya sa 3 babae na halos mapunit ang costume ni Xuan sa tuwa. Sa huli, bumalik siya sa kanyang totoong tinig para makuha ang atensyon ng lahat. Sa isang iglap, sinabi niya na magkasama silang pumunta sa anime festival na ito at walang nakakaalam ng sakit na tiniis ng kanyang kaibigan para maprotektahan ang kanyang dangal. Nalaman lang niya ang tungkol sa cosplay hobby nito. Ilang oras pa lang ang nakakalipas. Kahit nabigla siya sa una, gusto niyang sabihin na ang cosplay ay nagpapalabas ng tunay na kagandahan nito. Sa huli hinikayat niya itong lumabas mula sa anino at hayaang magningning ang kanyang kagandahan sa buong mundo. Ang kanyang mga salita ay nagpayak muli dito, pero biglang nabasag ang sahig at nagdulot ng kaguluhan. Lahat ay sumigaw at nataranta na para bang may babagsak. Pero biglang lumitaw ang kaibang liwanag mula sa kawalan
at may mahiwagang binago ang kanilang mga kasuotan. Biglang nahawakan niya si Swan na nakasuot ng puting wedding dress habang siya ay nakabihis ng vampire outfit. Ang pagkagulat at kasabikan ay nagpaulol sa karamihan na naging dahilan upang ideklara silang panalo ng taong iyon. Parehong ang host at si Swan ay nagtanong tungkol sa sikreto ng kanyang pamamaraan, pero nanahimik lang siya. Samantala, nakahinga ng maluwag si Tada dahil nakarating siya sa oras. Mula sa likod ng kurtina, itinutok ni Shuoli ang kanyang galit kay Swan na umano'y nang akit sa kanya sa harap ng publiko. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tatlong babae na nagsabing aagawin lang nila si Haowei sa susunod na kompetisyon. Kaya lalo siyang nagalit. Kahit nanalo na sila, tuloy pa ring nagtalo ang dalawa tungkol sa kung sino ang unang magpapalit ng damit. Natural bilang babae, sinabi ni Swan na siya ang may karapatan. Pero giit ni Haowei, mas mabilis siyang matatapos. Dagdag pa na nakasabit na ang kanyang damit sa dressing room. Dahil sa inis, itinulak siya ni Swan na nagresulta sa pagkawala ng mahika at sa huli, itinapon siya palabas ng silid na may kasamang mga damit at isang tsinelas sa mukha. Sa parehong oras, dumating si Tada at nakita ang hindi dapat makita kaya biglang umiwas ng tingin at ipinaliwanag na ang mga diyosa ay maaring mabulag sa ganitong sitwasyon. Pero galit si Haowei dahil hindi sinabi ni Tada na may oras limit ang mahikang kasuotan. Doon niya ibinunyag na pinakamababa ang kanyang marka sa lahat ng Diyos sa langit. Pero pinakalma siya ni Haowei at tiniyak na hindi iyon kasalanan niya. Bukod pa doon, iniligtas niya si Swan sa huling segundo kaya isa siyang pagpapala. Pagkatapos sinabi ni Atong na dapat na silang bumalik habang pinaalalahanan siya sa baliw na nasa bahay. Inimbitahan pa niya si Swan na maglakad pauwi kasama nila pero muli itong nagpakita ng masamang ugali. Matapos ihatid si Zitong sa ligtas na lugar, bumalik siya para imbitahan si Swan sa kanilang bahay. Pero sinampal siya nito ng malakas na nagbigay pahiwatig na nawala na ang epekto ng tsokolat. Pero nag-isip pa rin siya kung kailan titigil si Swan sa pagtatago sa mundo at ipapakita ang tunay na sarili. Kinagabihan pumunta siya sa bahay ng isang babaeng blonde na dati na niyang guro mula pa nung middle school. Paminsan-minsan ay bumibisita siya roon para humingi ng payo. Gaya ng dati na datna niya itong nakabihis ng mapang-akit. Ang bahay ay magulo pa rin at ang ref ay walang laman na indikasyon na hindi siya nagbago. Dagdag pa na tuloy ang pag-iinom niya ng beer na parang galing mismo sa gripo. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong siya kung bakit dumating si Haowei sa ganong oras at agad inisip na ito ay may kinalaman sa mahina niyang kasintahan na si Shueli. Pero maring sinabi ni Haowei na sila ay magkaibigan lang mula pagkabata at kakaiba lang talaga ang kanilang relasyon. Noong mga panahong iyon si Shueli ay isang ordinaryong estudyante kumpara sa kanya. Kahit anong pagsisikap ay hindi niya matalo si Haowei sa simpleng pagsusulit, kaya't madalas siyang umiyak, pero palagi siyang bumabangon at sinasabing babawi siya sa susunod, gayunman hindi niya pa rin ito natalo sa sumunod na pagsusulit. Biglang nagsimula siyang manakit kay Haowei dahil sa mas mataas nitong marka, kaya't lumayo si Haowei sa kanya. Sa huli na pagtanto niyang ang tanging paraan para makaligtas ay ang magpatalo sa marka, at gaya ng inaasahan gumana ang plano, kaya't hindi na sila muling nagkaroon ng away. Sa kasamaang palad nagbago ang lahat ng muli silang magsama sa parehong middle school. Doon na pagdesisyonan ng pamilya ni Shueli na lumipat sa Amerika at iginiit ni Shueli na sumama si Haowei sa kanila. Matapos ang mahabang pagtatalo, nagkasundo silang pagdesisyunan ito sa nalalapit na praktikal na pagsusulit. Walang hirap na kuha ni Haowei ang pinakamaas na marka at nanalo sa kanilang pustahan bago umalis. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo kung saan sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Habang tumutulo ang luha, tinawag siyang hangal at lumakad palayo. Sa kasalukuyan, patuloy na tumitingin si Zitong sa message board. Umaasang magkakaroon siya ng tapang para magsulat. Pero sa huli si Haowei, ang unang kumilos na nagbigay sa kanya ng pamumula. Samantala sa apartment, pinuri siya ni Ran bilang isang charmer sa maraming babae at kalaunan, bumigay sa epekto ng alak at nakatulog sa kanyang kandungan. Kinabukasan, tinawag siyang darling na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Pero ito rin ang nagdulot ng chismis at insulto mula sa ibang babae. Nagsawa si Haowei sa mga biro at tumakbo papuntang paaralan bago pa may magsumbong laban kay Ran. Samantala sa gym, napansin ng mga mahihinang estudyante na masaya si Swan kaysa sa dati niyang pagiging malupit. Ang kanilang mga komento ay nagdulot ng galit, kaya pinarusa niya sila ng matinding ehersisyo. Biglang dumating si Haowei na naghahanap kay Swan at agad siyang hinilala palabas ng gym para hindi mag-eskandalo.
Pero iginiit niya na dapat silang mag-usap sa harap ng lahat ng babae na ikinabahala niya. Nakakagulat na hinamon niya ang lahat ng babae sa isang kompetisyon sa nalalapit na midterm exams na may kondisyon na ang matatalo ay gagawa ng isang bagay na iuutos ng panalo. Simple lang ang mga patakaran ng kompetisyon. Lumilitaw na siguradong matatalo siya sa pustahan kahit isa lang sa mga babae ang makakuha ng mas mataas na marka kaysa sa kanya. Dagdag pa na ituturing din siyang talo kung hindi siya makuha ang unang puwesto sa klase. Malinaw na may nagulo sa isip niya dahil isa sa mga babae ay kabilang sa nangungunang 5. Pero, sa kabila nito, sabik ang buong grupo na tuluyang wasakin siya. Simula noon, kinalimutan niya muna ang tungkol sa harem at nagtuon ng pansin sa pag-aaral. Araw-gabi nag-review siya. Sa bisperas ng pagsusulit, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Shuoli na nababasa sa ulan na walang payong. Dali-dali siyang lumapit at nadiskubre niyang nanginginig ito dahil bumalik ang isang taong kinatatakutan niya. Sa mismong araw ng pagsusulit, nagsimulang lumabas ang matinding pagod at puyat niya sa tren. Dahil kagabi ligtas niyang inihatid si Shuoli, pauwi at nagbantay pa sa kanya buong gabi. Sa paaralan, patuloy siyang humihikab na parang matandang lalaki na nag-alala kay Zitong. Tinanong siya nito kung makakapagsulit pa siya sa ganong kalagayan. Pero nagpatuloy lang si Huawei na parang walang nangyayari. Ilang sandali pa iminungkahi ni Swan na dapat nang ipahinto ang pustahan dahil kakaiba ang kondisyon niya. Pero giit ng mga miyembro ng club, kailangan daw patunayan ng mga lalaki ang mga salitang binitiwan nila. Napilitan siyang manatili at ipakita ang ugali ng isang matatag na tao at hindi pinansin ang walang kwentang reklamo. Sa puntong iyon, hindi pa rin alam ni Sean kung ano ang nasa isip niya. Sa loob ng klase, habang nagsisimula ng magsulat ang lahat, napansin ni Ran na biglang pumasok si Hao sa matinding konsentrasyon. Alam niya na walang makakapigil dito kapag nakatutok na ang mga mata sa papel. Gaya ng inaasahan, hindi siya gumalaw sa mesa at natapos agad ang pagsusulit bago pa ang iba. Iniisip ng karamihan na sumuko na siya. Pero alam ni Swan na kabaligtaran ang totoo. Kinagabihan matapos ang pagsusulit, lumapit si Swan para kausapin siya. Pero nauna si Zitong na nag-alok na samahan siya. Kampante sa tagumpay, inimbitahan niya si Zitong na mamili ng kasuotan sa mall. Kinabukasan sa araw ng resulta, kampante ang mga babae na sila ang panalo. Pero napansin nila na ilang araw nang tahimik si Swan. Ilang sandali pa dumating si Hao sa gym at nang hindi pa tinitingnan ang resulta. Buong tapang niyang sinabi na natalo ang mga babae. Bilang parusa, ipinahayag niyang si Swan ay magsusuot ng maid outfit sa loob ng 2 linggo. Nagulat ang lahat, agad bumuo ng proteksyon ang mga babae sa harap ni Swan at nagsabing hindi matutupad ang kanyang masamang balak. Pero nang tingnan ang resulta isa sa kanila, ay nasa nangungunang 5, kalmado pa rin si Huawei at sinabing tingnan nila ang unang puwesto. At lumabas na siya ang naging number 1 hindi lang sa klase, kundi sa buong paaralan. Inakusahan siyang nandaya, pero mariin niyang sinabi na walang epekto sa kanya ang paratang. Sa huli, tiniyak niyang maunawaan ni Xuan ang tunay na kahulugan ng pagtupad sa isang pustahan. Walang magawa ang mga babae, kaya pumunta sila sa guro para ireklamo siya. Pero kinumpirma ng guro na totoo at tama ang lahat ng marka niya. Nagulat ang buong paaralan at mga guro sa kanyang performance. Sa kabila nito, ipinakita ni Xuan na marunong siyang tumanggap ng pagkatalo at tumupad sa kasunduan. Nagpakita siya sa paaralan, suot ang maid outfit na ikinabaliw ng karamihan. Inihayag pa ni Huawei na magsusuot siya nito sa loob ng 2 linggo. Kinagabihan, ipinaliwanag niya kay Tata na masasanay si Xuan sa pampublikong cosplay. Biglang dumating si Atong na nagtanong kung sino ang kausap niya. Mabilis niyang nilihis ang usapan, maya-maya umakyat si Xuan sa rooftop at inamin na ang maid outfit na binili nila ay para talaga sa maliliit na bata. Biglang iniwan siya ni Zitong at tumakas, kaya wala siyang nagawa kundi ang mag-pout ng cute at humingi ng tawad. Napakalma naman nito ang sitwasyon. Kinabukasan, nagpakita ng interes si Tata. Tungkol sa nangyari kay Shuoli noong gabing iyon, sinabi ni Hao-wei na ang dati nitong nobyo ang dahilan kaya nagbago ito ng ugali at ngayon ay bumalik na sa bayan. Bigla siyang yakap mula sa likod ng 2 batang babae at tinawag siyang papa. Natural na nagtanong siya kay Yuan tungkol sa 2 ulila. Pero ikinagulat niya nang sabihin nitong mga anak daw niya ito na bunga ng kanilang nakaraan. Halos lisanin ng kaluluwa ang katawan niya sa sobrang gulat, pero ibinalik ito ni Tada. Sa puntong iyon gusto malaman ni Yuan kung nakalimutan na ba niya ang mga anak matapos silang paghiwalayin. Sa hiya, nagbaka sakali siyang banggitin ang kanilang mga pangalan at nakakagulat na tama ang mga ito.
Sa malambing na boses tinanong siya kung uwi siya ngayong gabi para maghapunan dahil miss na siya ng mga bata. Tumingin siya sa mga bata na sabik na makasama siya at gutom na gutom. Sa huli sinabi niyang maghintay muna sila sa labas ng paaralan at tatawagin sila kapag libre na siya. Pinaalala din niyang dapat tawagin siyang uncle kapag nasa publiko sila. Bibilhan din niya sila ng candy at mga gamit. Kung magiging masunurin sila, nang umalis ang pamilya, binangga niya ang ulo sa pader dahil totoong-totoo ang mga bata. Lumabas na sobrang abala si Tata. Kaya hindi nito nabanggit na ang sokolat ni Cupid ay kayang tuparin ang hiling ng isang tao kung ito ay galing sa tapat na puso. Tinatawag itong materialization of delusions na matatapos lamang kapag nawala na ang epekto ng sokolat. Sa labas ng paaralan, nakakatanggap si Yuan ng tawag mula sa opisina, kaya iniwan muna niya ang mga bata at pinaalalahanan ng manatili. Pero ang batang lalaki na si Xiaoming ay hindi nakinig at tumakbo para hanapin si Hao Wei sa loob ng paaralan kasama ang kanyang kapatid na babae. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya at sinabi kay Hao Wei na nawala ang mga bata. Kahit alam niyang mahirap ang sitwasyon, buong tapang niyang tiniyak na magiging maayos ang lahat. Samantala nadaanan ni Zeitong ang isang batang babae na umiiyak sa likod ng paaralan. Matapos niya itong pakalmahin, nangako siyang tutulungan, itong hanapin si Uncle Hao Wei at ang kapatid nito sa campus. Habang si Ming naman ay nagkakagulo sa loob ng gusali ng paaralan sa pamamagitan ng pagsira ng isang science experiment sa laboratorio. Ipinagpatuloy niya ang magulong kilos sa buong paaralan, na para bang siya ang may-ari ng lugar. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, natagpuan siya ni Hao Wei na palihim na pumapasok sa silid, bihisa ng mga babae. Patunay na tunay nga siyang anak niya. Iniisip pa rin niya na hindi naman gagawin ng mga babae ang masama sa bata, kahit pa anak niya ito. Naging maayos naman ang lahat hanggang dumating si Sean sa pinto at nahuli siya mismo sa eksena. Ngayon si Suan at ang iba pang mga babae ay pinalibutan siya at sinabihang humingi ng paumanhin o masisira ang kanyang kinabukasan. Biglang lumitaw si Ming at hinila ang palda ni Xuan upang iligtas ang kanyang ama mula sa pananakot. Hindi inaasahan, sinabi niyang tigilan na ang panlalait sa bata at lahat ng sisi ay ibunton sa kanya. Naibalik nito ang atensyon ng mga babae sa parusang ibibigay sa kanya. Kinagabihan dinala niya ang dalawang bata pabalik kay Yuan na nakahinga ng maluwag bilang pagbati kay Hao para sa kanyang nagawang tama. Sinimulang hampasin ni Tada ang likod niya, pero mas gusto niya sana ay masahe. Pagkatapos sinubukan niyang ipaliwanag na ang mga bata ay mga 7 hanggang 8 taong gulang, ibig sabihin nagkaroon sila ng koneksyon. Nung siya ay 12 pa lang, na imposible. Pero naniniwala pa rin si Yuan na mga anak niya ito at ayaw tanggapin ang lohika. Ipinaliwanag ni Tada na lalalala lang ang sitwasyon dahil ang mga kahilingan ng mga kumain ng tsokolate ay magsisimulang makaapekto sa mga tao sa paligid nila. Napansin ang oras kaya inalok ni Hao na ihatid pa uwi si Yuan at ang mga bata. Hindi naman siya gaanong nagulat dahil matagal na mula nang bumalik siya sa kanilang bahay. Pagdating nila, nagtanong si Hao kung ano ang mangyayari sakaling maapektuhan din ng mahika ang pamilya ni Yuan. Gaya ng inaasahan, isang lumilipad na kutsilyo ang lumabas sa bahay at kasunod nito ang mainit at galit na ina ni Yuan. Lumabas ito ng pintuan na may nakamamatay na tingin at masasamang salita sa labi. Bawat segundo ay mas lalong lumalapit si Hao Wei sa puntong gusto na niyang tumakbo. Pero agad siyang ipinako ng ina ni Yuan sa pader. Gamit ang malaking kutsilyo, sinubukan niyang ipaliwanag sa galit na ginang na komplikado ang sitwasyon sa kanila ni Yuan, pero lalong tumaas ang galit nito dahil dapat daw tawagin niya itong ina. Pati ang dalawang bata alam na handa si Lola na tapusin ang kanilang ama. Sa huli sumingit si Yuan at sinabi sa ina niya na kailangan pang tapusin ng mga bata ang kanilang takdang aralin at kumain ng hapunan. Tiniyak niyang maayos ang lahat dahil sa pakiusap niya. Samantala si Zitong ay naglalakad paikot-ikot sa kalituhan kung paano siya hihingi ng date kay Hao Wei. Pero hindi niya magawa ng harapan kaya naisip niyang tawagan ito. Pero bumagsak muli ang kanyang kumpiyansa. Sa apartment naman nagsisimulang tumaas ang chemistry ng batang magkasintahan. Lalo pa nang sabihin ng ina ni Yuan na alis siya para sumayaw sa mall at hindi siya mananayaw ng malaswa. Pagsapit ng gabi naglaro si Hao Wei kasama ang mga bata. Pero pinilit sila ni Yuan na matulog na. Naramdaman niyang tumitindi ang tensyon. Nang makita niya itong nakasuot ng kaakit-akit na damit, buti na lang nakatanggap siya ng tawag mula kay Zitong sa tamang oras bago siya tuluyang bumigay. Nagpasya silang mag-date sa amusement park sa darating na Sabado-Linggo. Matapos ang tawag, pinilit siyang mangako ni Yuan na dadalhin ang mga bata sa park tuwing Linggo.
Agad nahati ang kanyang isip. Ang puting angel ay nagpapaalala na mahalaga ang tungkulin niya bilang ama sa mga bata. Pero ang demonyong bahagi naman ay nagsasabing gawa-gawa lang ito ni Tada at si Zitong ay galing sa mayamang pamilya na magiging perpektong kapareha. Naglaban ang dalawang tinig sa kanyang ulo. Pero sa huli, pinili niyang sumang-ayon sa kahilingan ni Yuan. Tinawagan niya si Zitong para kanselahin ang plano. Pero bigla siyang napatigil nang marinig na umiiyak ito at takot na baka tanggihan siya. Kaya sa huli, sinabi na lang niya na matutuloy ang kanilang date. Pagbalik niya sa bahay, nagpasya siyang kayanin ng parehong panig. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, pumasok sila sa parke kasama ang pamilya at natuwa sa iba't ibang rides. Una niyang pinili ang Ferris wheel para makita ng mga bata ang buong parke. Ngunit kailangan din niyang makipagkita kay Zitong. Eksaktong 10:00 kaya may isang oras lang siya. Pag-akyat sa Ferris wheel, ipinakita niyang natatakot siya sa taas, kaya kumapit siya sa kung ano. Pero hindi niya alam binti pala iyon ng isang babae. Natural na binugbog siya ng nobyo nito sa harap ng lahat kasunod ng susunod na oras. Ginugol niya ang bawat minuto sa paglilibang kasama ang mga bata sa iba't ibang rides, kaya nawi siya sa pagsusuka sa basurahan dahil hindi kaya ng katawan niya ang matinding galaw. Matapos tumingin sa relo, dali-dali siyang tumakbo papunta sa kabilang dulo ng parke para sa kanyang ikalawang date. Habang naglalakad, sinilip niya muli ang oras at inakala niyang darating si Zaitong ng kaunti pang huli gaya ng ibang mga babae. Pero laking gulat niya dahil maaga itong nakarating sa lugar dala ng sobrang pananabik. Nang makaupo siya, agad siyang humingi ng paumanhin sa pagpapahintay. Ngunit hindi iyon alintana ni Zetong. Bagkus sinabi nitong espesyal ang date na iyon, biglang kinabahan at natuwa si Hao Wei na baka ito na ang pagkakataon na umamin sa kanya ang mayamang diyosa ng kanilang paaralan. Kahit gustong sabihin ni Zetong, hindi niya maibuka ang kanyang bibig dahil sa sobrang hiya. Biglang lumapit ang isang photographer sa kalsada na gustong kumuha ng couple shoot. Natural na pumayag si Hao Wei, pero nang tumayo sila sa harap ng kamera, para lang silang nagpipicture para sa passport. Magalang na hiniling ng photographer na lumapit pa sila at ipinaalala na ang mga magkasintahan ay dapat mas magiliw sa isa't isa. Nag-isip si Hao Wei na imposibleng makipaglapit sa kanya ang isang mayamang babae tulad ni Zetong. Ngunit ikinabit niya ang kanyang braso at ipinatong ang ulo. Sabay tinangay ng malakas na hangin ang sombrero niya. Ngunit nasalo iyon ni Hao Wei na nagbigay sa kanya ng halik sa pisngi. Pagkatapos pumunta siya sa banyo upang makabawi at kinausap ang sarili na imposibleng magkagusto sa kanya, ang mayamang dalaga. Inisip niyang epekto lang ito ng Cupid chocolate, ngunit agad nilinaw ni Tata na matagal nang nawala ang bisa ng sokolat. Binanggit pa nitong siya na raw ang isa sa mga pinakamakapal na haremsi sa kasaysayan ng anime. Ilang sandali pa naala niya na naghihintay pa rin ang mga bata kasama si Yuan sa parke. Para makabawi, bumili siya ng maliit na regalo sa tindahan. Doon, aksidente siyang nakatatagpo ng dating kaibigang si Jiangdong, na nagsabi na bumalik na sa Japan ang ex-boyfriend ni Shuli. Hiniling nitong bantayan niya si Shuai Li dahil nag-aaral ito sa kanilang paaralan at baka sila na sana ang ikinasal kung hindi pumagitna ang dating kasintahan. Bago matapos ang usapan, napansin niya si Xuan na nag-co-cosplay kasama ang kaibigan sa tindahan at agad siyang humingi ng tulong. Pero mali ang intindi ng kasama nito. Samantala, paulit-ulit na tinatawagan siya ni Zitong, iniisip na baka natakot siya sa biglang paglapit niya. Sa oras na iyon, lumapit si Juoan at ibinunyag na abala si Hao. Agad siyang nagselos nang malaman na magkasama pala sa date sina Zetong at Hao Wei. Pero itinanggi ni Zetong at sinabing nagkataon lang na nagkita sila, saka binaliktad pa ang tanong at tinanong si Swan kung may date din siya. Samantala, bumalik si Hao Wei sa mga bata, dala ang isang plushie, ngunit nakita niyang umiiyak sila dahil sa issue ng ice cream. Bilang responsibleng ama, sumali siya sa isang quiz competition para manalo ng vouchers. Hindi inaasahan na sagot niya lahat ng tanong bago pa matapos at nanalo. Sa loob ng restaurant, pinasalamatan siya ni Yuan dahil sinamahan niya ang mga bata sa rides kahit takot siya sa heights at tinrato sila ng maganda kahit wala siyang kita. Buong tapang na inamin ni Hao Wei na pananagutan niya ang mga bata. Bigla na alala ni Yuan ang kanyang nakaraan at kung paano siya pinapaala ng katahimikan at pagkamaamo ni Hao Wei sa isang tao, samantala naglalakad si Xuan at Zetong sa parke, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Bigla nilang nakita si Hao Wei na kausap si Yuan. Matapos lumayo si Yuan, bigla siyang hinila ni Xuan sa loob ng gusali para saktan siya. Tinawag siyang manloloko dahil ginamit daw niya si Zitong bilang distraction para makipagkita kay Yuan.
Pero ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing nagkataon lang iyon. Hindi naniwala si Swan, lalo na nang makita nilang namumula ang mata ni Yuan na parang umiiyak. Sa huli dinala niya sila pabalik sa restaurant kung saan sila nag-usap at sinubukan ipaliwanag ang totoo. Doon tinanong niya si Yuan tungkol sa kanyang ama dahil alam niyang matagal nang siya lang at ang kanyang ina ang magkasama. Tinanong niya kung nagbibigay ba ito ng suporta o bumibisita man lang. Agad tumayo si Yuan na may luha at umalis ng walang salita. Inakala niyang matutuklasan niya ang lihim na nais nito para mawala ang epekto ng tsokolate, ngunit lalo lang lumala ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, nanumpa siyang hindi masama ang intensyon niya kay Yuan. Pero naging masakit ang kinalabasan. Nakaramdam sila ng awa sa mag-ina. Binansagan pa siya ni Swan na walang pakiramdam na lalaki pero pinalampas na lang niya ito. Bago umalis kasama si Xuan, sinabi ni Zetong na dapat alagaan niya si Yuan sa ganitong kalagayan. Sa isang cafe, tinanong ni Xuan si Zetong tungkol sa nararamdaman nito kay Hao Wei sa kabila ng sitwasyon. Malungkot niyang sinabi na napakamaawayan ni Hao Wei kay Yuan at alam niyang hindi ito aalis kahit pa gusto niya. Ipinagtapat pa niya na sila talaga ang nag-date sa parke at hindi iyon aksidente. Samantala, patuloy na nagsaya si Yuan at ang mga bata. Sinubukan ni Hao Wei na humingi ng tawad sa kanyang pagiging prangka, pero tiniyak nitong maayos ang lahat at wala siyang dapat ikabahala. Sa huli, tinawag nila ang photographer mula kaninang umaga para sa kanilang group picture. Kinagabihan, inihatid niya sila pauwi sa apartment. Bago pumasok, nagbabala si Yuan na huwag kailanman banggitin ang tungkol sa kanyang ama sa harap ng ina. Nalagay siya sa mahirap na sitwasyon dahil hindi niya alam kung saan magsisimula para matupad ang nakatagong nais nito. Habang nakatingin sa litrato ng kanilang grupo, naalala niya ang mga salita ni Tata na nagsasabing makikita ang sagot sa likod ng huwad na realidad. Sa huli, nagpasya siyang alamin ang katotohanan tungkol sa ama ni Yuan sa kanyang sariling paraan. Kinabukasan, bumalik siya sa elementarya ni Yuan, umaasang makakausap ang dati nitong guro. Ang guro ay maaring may ilang impormasyon tungkol sa kanyang ama. Matapos malagpasan ang maraming balakid sa wakas, ay nakausap niya ang guro. Ipinaliwanag nito na dati ay sinusundo siya ng kanyang ama sa paaralan kahit umuulan. Pero iniwan na sila matapos ang hiwalayan kay nanay ni Yuan. Mula noon naging mailap siya sa mundo at sa ibang tao. Ngunit wala siyang alam kung nasaan na ang ama kaya bumalik siya sa simula. Sa huli ginamit niya ang kanyang kakaibang talento para makapasok sa database ng pulis para sa investigasyon. Pero mali ang desisyon niyang linlangin ang opisyal at pumasok ng palihim dahil nahuli siya. Bago magsimula ang investigasyon, nilinaw ng opisyal na hindi siya makakalabas. Agad, makalipas ang ilang sandali nagtawanan sila at inamin na matagal na silang magkakilala. Dahil dito natulungan siya ni Kuya Yan na makapasok sa sistema, pero pinaalala nito na kumpidensyal lahat ng nakikita niya sa screen. Sa proseso tinanong siya kung may gusto ba siya kay Yuan. Pero agad niyang isinara ang bibig at ipinaliwanag na hinahanap lang ng bata ang kanyang ama at kailangan niya ng ilang numero ng telepono para sa investigasyon. Pauwi na siya nang purihin siya ni Tata bilang anak ng isang boss na parang may sariling pulisya. Pero pinatigil niya ito sa panunukso. Pagdating sa bahay, napansin niyang nakaupo ang kanyang mga magulang na may kakaibang mukha. Tinanong niya kung ninakawan ba sila o siningil ng mga may utang. Pero ang sagot lang ng ama ay dapat palaging matatag ang isang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Shuoli at hinila siya papasok ng kuwarto. Humingi siya ng saklolo sa ama, pero nanatili itong tahimik. Sa loob ng silid, itinulak siya ni Shuoli sa kama at sinabing dapat nilang selyuhan ang kasal sa pamamagitan ng maagang ensayo. Agad siyang kumatok at sumigaw para sa tulong, ngunit hindi kumilos ang ama at nagsabi lang na dapat may lakas ng namang isang lalaki. Nang sumapit ang hating gabi, pinanood niya itong natutulog ng kaakit-akit na nagpapaala sa kanya ng kanilang masasayang alaala sa middle school. Biglang tumawag si Kuya Yan para ipaalam na nakuha na niya ang numero, pero nagising si Shuoli at sinakal siya sa league, gustong malaman kung sino ang tumawag. Kinabukasan sa klase, nagbiro siya na mainit ang kanilang gabi at magaling ang performance niya. Nagbunga ito ng bagong chismis na kinainisan ni Yuan. Matapos ang klase, tinawagan niya isa-isa ang mga numero hanggang makarating sa huling cellphone number na tumawag mismo sa ama ni Yuan. Ayaw nitong sagutin pero dahil sa pagpupumilit ay napilitan itong makipag-usap. Doon inamin ng lalaki na hindi siya ang tunay na ama na ikinagulat niya. Lumitaw si Tata at tinanong kung ipagpapatuloy pa niya ang investigasyon. Wala siyang nagawa kundi puntahan ang bahay ni na Yuan para kausapin ang ina.
ngunit nadatnanan niyang nag-away ang mag-ina at biglang lumabas si Yuan ng bahay. Sinubukan niyang usisain ang katotohanan, pero isinara ng ina ang pinto sa kanyang mukha. Lumapit ang isang matandang kapitbahay at ibinulong ang buong kuwento. Halos mabaliw siya sa narinig. Ayon dito dati palang kasintahan ng isang pulis ang ina. Sa araw ng kanilang kasal tinawag ang lalaki para sa isang misyon at hindi na nakabalik. Buntis na noon si Nanay kay Yuan bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Isang dating manliligaw ang pumalit at pumayag na pakasalan siya at alagaan ang bata. Ngunit tinutulan ng mga magulang, kaya napilitang maghiwalay makalipas ang mga taon. Pinatunayan din niyan ang istorya. Nagngit-ngit si Hao Wei na pareho silang duwag na hindi tumupad sa pangako. Para sa kanya kasalanan din ng ina dahil alam nito ang pinasok niya. Kaya nagpasya siyang huwag ng makialam. Depensang sinabi ni tata na iniisip pa rin siya ng ama dahil itinatago pa rin nito ang lumang cellphone. Pero hindi siya nakinig at pinatigil ito. Pag-uwi galit niyang isinara ang pinto at nagwala sa kwarto. Nakita niya ang group picture na nagpapaalala ng kanyang pagkakamali at pinagsisihan ang pagiging masungit kay tata na nakikinig lang pala sa bintana. Kalaunan na pagtanto niyang hindi solusyon ang sumuko, kaya araw-araw niyang tinatawagan ng ama para magbago ang isip ngunit walang epekto. Samantala pumunta si Zetong sa maid cafe kung saan nagtatrabaho si Yuan at nag-inom ng kape, habang ikinukuwento na palaging abala si Howei sa kakausap sa telepono. Kinaumagahan nagtataka siya kung bakit tahimik ang ibang babae. Ipinaliwanag ni tata na may limitadong saklaw ang epekto ng Cupid chocolate. Agad siyang nakaisip na gamitin ito bilang pandaraya. Pero tinutulan ni tata nang sunduin niya ang mga bata tumawid sila sa kalsada at muntik na silang mabangga ng truck. Dinala agad ang biktima sa ospital. Samantala kausap ni Zetong ang kanyang ama tungkol sa lolo at habang nag-uusap ipinangako nitong ayusin nila ang relasyon bilang mag-ama. Bigla siyang nakatanggap ng tawag tungkol sa aksidente ni Yuan. Sa kabilang banda naghihintay ang ama ni Yuan sa tawag, ngunit nakatanggap ng balita tungkol sa aksidente, kaya agad siyang tumakbo sa kabilang syudad. Sa ospital, dinala ang biktima sa operasyon habang naghihintay sina Zetong at Swan. Dumating ang ama ni Yuan na umiiyak akala niya patay na ang anak, ngunit laking gulat niyang makita itong buhay dahil nailigtas ni Howei sa huling sandali sa tulong ni tata. Biglang natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang espasyo kung saan nagpaalam sina Hong at Ming. Makalipas ang ilang araw nakalabas siya ng ospital at sinimulang bumalik sa normal na buhay. Isang araw dumating si Shuai Li sa marangyang sasakyan para sunduin siya. Kasunod ang iba pang tatbabay bilang tanda ng kanilang pagmamahal. Pero ginamit ni Shuai Li ang dalawang malakas na lalaki para dukutin siya. Samantala iniisip ni tata na baka gumaan na ang puso ni Howie pagkatapos ng lahat ng nangyari. At dito nagtapos ang bahagi ng kwento. Gaya ng dati, huwag kalimutang mag-subscribe sa Anime Sagach kung gusto mong maranasan ang sarili mong harem balang araw.